At update naman sa Bagyong Helen, ihahatid ng ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, kamusta? Vicky, mas maraming lugar na ang isinelalim sa signal number 2 ng Pag-asa. Kasama na ang Cagayan, Calayan at Babuyan Group of Islands, Isabela at Northern Aurora, gayon din ang Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Mountain Province at Ilocos Sur, pati na ang Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Abra at Batanes Group of Islands. Signal number 1 naman sa Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, La Union at ang nalalabing bahagi ng Aurora. Huling namataan ng Pag-asa ang Bagyong Helen, 120 kilometers east-southeast ng Tugigaraw sa Cagayan at taglay nito ngayon ang lakas ng hangin aabot sa 85 kilometers per hour at bugsong 100 kilometers per hour. Kumikilos ito west-northwest sa bilis na 17 kilometers per hour at ayon nga sa Pag-asa, posible itong maglandfall mamayang hating gabi dito sa may Isabela, Cagayan area. Sa datos mula sa Weather Central, inaasahan sa Huwebes pa lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Helen. At dahil pinag-iigting ng bagyo ang hanging habagat, asahan ang pagbuhos ng ulan hanggang sa Visayas. Kaya nakataas pa rin ang yellow warning ng Pag-asa dito sa Metro Manila. Ibig sabihin dahil sa mga pag-uulan ay posibleng bumaha lalo na sa mabababang lugar. Patuloy naman ang pagpapakawalan ng tubig ng ilang dam, kagaya ng Angat Dam sa Bulacan na nagbukas ng 3 gates, samantalang sa Ipo Dam naman at yan ay sa Bulacan din, 3 gates din ang bukas. Binuksan din ang 3 gates ng Binga Dam sa Benguet at ang Buklaw Dam nagbukas naman ng 1 gate. Bukas na rin ang tig 2 gates ng San Roque Dam sa Pangasinan at ng Magat Dam diyan sa Isabela. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Vicky? Maraming po salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist.